May isa pa dito bro na tanong galing kay Brother James Mama Merisan. Ito yung tanong niya. Dahil pure Catholic po ako, masama po ba na magdasal ng Hail Mary ng paulit-ulit sa Santo Rosario? Thank you and God bless. Hindi yan masama, sister, kasi turo niya ng simbahan. Tandaan mo, ang sabi ng Panginoong Jesucristo sa Lucas 10:16, ang nakikinig sa simbahan ay nakikinig sa Panginoon. Kaya wala pong masama dyan. Ang masama dyan, yung mga tumutuligsa, no, yung bang sumusuway o pinagtatawanan ng ating doktrina na hindi naman nila alam yung ating doktrina, no? Sila yung tinamaan sa Judas 1:14 na 1:14 yata, na hindi nila alam yung ating pananampalataya, mga mangmang ang tawag doon. So sila yung sister, no? Sila yung masama. Yung atin pong ginagawa ay po yan, turo ng simbahan at komunikasyon po natin yan para lalo tayo mapalapit sa Diyos. Yan lang bro Jando. So dito naman ako ngayon kay Mary Jane Neo. Good evening po sa lahat. May tanong lang po ako about po ito sa isang CFD. CFD daw siya, pero yung mga pinopost niya against sa Katolik, yung kumbaga meron siyang kausap na Katolik, tapos pinopost niya na hindi daw tama. Basahin ko na lang yung post niya para Ano pangalan niya? Ano pangalan niya para malaman natin ano pangalan niya? Yung pangalan niya is Antolin Fabiala. Sige, Antolin Fabiala, go. Iwan ko kung totoong pangalan niya ito o hindi. Ay, Facebook alias yan. Bali, mayroon siyang screenshot, usapan sa Messenger, tapos screenshot niya, Katoliko yung kausap niya. Tapos screenshot niya, tapos pinost niya sa fake na group, kumbaga. Sabi niya, kawawa naman tong Katoliko na ito. Mababash na naman ito ng mga CFD na naniniwalang fully man pa rin si Kristo hanggang ngayon. Lalo pat sinabi niyang wala daw aral ang simbahan na tao pa rin si Kristo hanggang. Samantalang katatapos ko lang ng mga debate ay iisa stand. Fully human si Kristo forever kahit sa langit. Sabi niya ng ganun. Humanda ka na bro, tibayan mo loob mo. Isang manhid at malaking organisasyon binabangga mo. Isang kinakawalawang ng paniniwala ang pinipilit mong baguhin. Tapos kasi yung tanong niya sa kausap niya, tao pa rin siya up to now ayon sa Katolika, sabi niya. Tapos sinagot siya, mali ka Antolin sa sinabi mo na tao Kristo, walang turo ang Katoliko niyan. Naintindihan niyo yun? Putol-putol eh. Brother Junre, naintindihan mo Brother Junre? Putol-putol sa akin. Putol-putol nga rin din. Sister, pwede pakiulit, sister? Mary Jane. Sister Caller? Hindi ko maintindihan yung tanong mo. Nagdi-dribble yung boses niya? Dahil ang ano ko lang is meron daw CFD daw, napapikla ng CFD, pero ano yun? Tungkol sa pagka-Diyos ni Kristo, pagkatao ni Kristo. Okay, sagutin mo na lang yung Brother Junre. Ano ba talaga si Kristo, Brother Junre, ngayon? Okay, bro. Ang pagkasabi niya, ito yung tanong niya. Ang tanong niya, yung CFD kasi, kumukontra dun sa aral na si Jesus daw nasa heaven na, bakit ba daw sinasabihan siya pa rin ay tao? Okay. So yun ang tanong. Kung CFD ang nagpapaliwanag. Naku po, delikado. Tandaan. Heaven na, sabi niya, bakit sinasabihan pa ng ibang Katoliko ay CFD siya? Na tao pa rin siya, nasa heaven na, yun.
Yes, tandaan natin ang aral natin about sa ano ba tawag dito, yung yung aral natin patungkol sa persona ng ating kalikasan nating Panginoong Jesucristo. Yan ay ano tawag yun po dyan? Kalimutan ko sa term na eh. Yung ating yung Ano? yung two natures, one person. Hypostatic union. Yan, salamat bro Wendell. Hypostatic union, no? And then what is hypostatic union? Ang hypostatic union, hindi yan mawawala, hindi hindi maghihiwalay. Forever yan. Simula nang siya ay natao hanggang siya ay bumalik sa langit. Siyan ay palagi yan. Never siyang mawala, mamatay, matawag dyan, limutan ko yung mga term ba? So, Nananatili. Nananatili. Nanatili. Sa langit, tao at Diyos pa rin siya, no? Kahit sa Revelation, mababasa mo dyan, ang kanyang pagkatao ay umiiral pa rin. No? Kinilala pa rin niyang Diyos ang kanyang Ama. No? So, ibig sabihin, umiiral pa rin siya. Binasa ko ang komentary ni Scott Hahn patungkol doon sa sa Revelations na tinawag niya pa rin Diyos ang kanyang Ama. Sabi ni Scott Hahn doon, nagpapatuloy pa rin ang kanyang pagkatao. So, hindi nawala yung pagkatao niya doon. Tao pa rin siya kasi ano nga ba yung definition sa hypostatic union, Bro Wendell? Nakalimutan ko kasi yung definition sa hypostatic union. Kaya basahin ko na lang dito, saglit lang. Nandito naman yung ko eh. Saan ba yung ko dito? Yung Hypostatic union is the union of the human and divine natures in one divine person of Jesus Christ. Yes, at may ano pa yan, Bro Wendell, may ano pa yan na, saglit lang, basahin ko na lang dito. Na kailanman yan ay hindi talaga hypostatic union. The union between full divinity and humanity in the one divine person of Jesus Christ which occurred when the Word became flesh. Ay hindi ito, may isa pa. Saan ba yun? Hindi ko na makita, no? Na forever yan. Forever. Kasi sabi nga sa Hebrews 3:7, ang Christ is now and forever. So Christ, tanda natin, ang pagka-Christ is, titulo niya sa pagkatao niya. So forever yan, hindi yan nawawala. Paano mong sabing nawala na, no? Nakalimutan ko lang yung talata sa Revelations, bro, dyan doon na umiiral talaga ang kanyang pagkatao doon. Mm-mm. At binasa ko ang ni Scott Hahn, ang kanyang tawag dito, ang kanyang commentary. Talagang umiiral ang pagkatao ng Panginoong Jesucristo sa langit. Hindi lang Diyos. Kasi tunay na Diyos at tunay siya na tao nung umakyat sa langit, kapatid. Bro Junri. Yes po, Wendell. Baka hindi nag-aaral ng katikisim dito CFD natin, no? Sa kapatid. Katikisim na 665, bro. Ako? Ano pa katikisim 665 na ang si Jesus ay hanggang ngayon talagang inaano pa rin ng katikisim natin na siya'y tao pa rin. Yes, talaga. Basahin natin 665. Yes. Nakalimutan ko yung pinaka-definition sa 665. Sige, Brangel, tapos basahin ko yung yung sa Fundamentals of Catholic Dogma, kunin ko lang yung libro ko. 665, no? 66, ayun. 665. Alin ba dito? In brief. Ayan, 665. Christ's ascension marks the definitive entrance of Jesus' humanity into God's heavenly domain. Ito napakalinaw. Whence He will come again. This humanity, in the meantime, hides Him from the eyes of nag-hide lang pala. Hides lang sa atin. So, umiiral pa rin yung humanity niya. Yes. So, baka kulang ng kaalaman yung CFD. Ano ba klase CFD yun? May yung sa Fundamentals of Catholic Dogma ko talaga, sabi yung Fundamentals, hindi ko kasi
saan ko nalagay. Napakaganda ng explanation doon ng simbahan eh. About sa hypostatic union. Unmix, unchange, ano pa ba yung sinabi doon? Unmix, unchange, kalimutan ko talaga. Hindi ko na makita yung libro ko. sorry. Basta, sa fundamentals of Catholic dogma natin, napakaganda ang paliwanag ng what is hypostatic union. Never siyang mawala, never siyang mag-depart, never siyang, kahit nung namatay siya, hypostatically union pa rin natin Panginoon Hesus Kristo, kahit nung namatay siya, kahit nung humiwalay ang kanyang kaluluwa at katawan, hypostatic pa rin yun. Walang nawala sa kanyang pagka-hypostatic, Brigando.